Hello everyone! Welcome back to our new episode entitled Saan Umiikot ang Mundo Mo? Emotional Dependency in Romantic Relationships. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa love, life, and mga bagay na minsan hindi natin maamin sa sarili natin. You can call me Dane. You can call me Dane. And you can call me Ida. And you can call me Ida. Today's episode is medyo mapanakit tayo. Pero promise po, I hope that you will be able to learn something from this perspective that we will be tackling today. Ayan, medyo maraming tatamaan dito. Tayo pala kasi kasali pala kami doon. Ayun, kasi ngayon, ang topic natin is about emotional dependency. Ito yung type na, ikaw lang yung mundo ko or hindi ko kaya kapag nawala ka. Pero yung kahit nasasaktan na tayo, we are still willing to stay for that person despite na parang nakakasakit na siya ng damdamin. Like parang hindi na tayo nag-grow in this relationship. But despite of that, we're still willing to stay and confide with this person. And let's admit na parang ninanormalize na natin to in this relationship nowadays na normal lang mag-sacrifice even if it's not reciprocated. Mm-mm. Minsan naman yung iba is pwedeng umabot sa point na unti-unti na nating nakakalimutan yung sarili natin. So, in this episode, mag-uusapan natin ano ba yung difference ng healthy love at emotional dependency. So, gagamitan natin ito ng psychological perspectives para mas maintindihan natin on a deeper level kung ano ba yung mga mechanisms or reasons kung bakit nangyayari yung mga ganong cases. And of course po we hope that we'll be able to also help you apply the tips that we are about to disseminate to you all listeners na how to not lose yourself in the process of loving someone despite of all the flaws and us. Ayan. So, we now have invited a special guest. So, let us all welcome Sir Marvin Ibanga. So, good day, Sir Marvin. Hello. Happy po kami na kasama namin kayo today. And thank you So- din kasi sa invitation. Ayan, pag di na natin papatagalin, start na agad po tayo sa first question. Mhm. Ayan, so Sir Marvin, in simple terms po, ano po ba yung emotional dependency? Emotional dependency, nakadepende kasi siya sa context. When we say context, for example, sa developmental psychology natin, may sa developmental psychology natin, nagbabago ang definition ng emotional dependency. Halimbawa, lahat ng tao ipinanganak na emotionally dependent sila. Lahat tayo ipinanganak na emotionally dependent. And madalas, ang bata or ang baby or ang infant, nakadepende yung kanyang emotion sa kanyang mother. Kasi kapag hindi tayo nagiging dependent sa mother natin, which is yung nag-nurture sa atin, hindi tayo magsasurvive. Okay? So, at that early stage, yung infant, yung emotional dependent niya sa kanyang nanay, ay yun yung nag-i-establish ng relationship na kung saan pwede siyang mag-survive. Hanggang sa unti-unti, lumalaki siya, dadaan yan from infant, early childhood, preschool, play age, no? Nagiging emotionally dependent pa din tayo because at that age, kinakailangan natin ang mga taong ito to give us an approval. Like, kay mommy and daddy, tama ba yung behavior na ginawa ko? Kasi kung hindi tama, most likely, may mga pagkakataon, pinagagagitan yung bata. So, from the word itself na emotionally dependent,
kumukuha tayo ng approval from them kung correct nga ba yung behavior natin at hindi. And sa relationship ngayon na ni-establish natin sa parents natin, doon nabubuo yung identity and personality natin. Nafi-filter natin kung ano nga ba yung mga behavior na kinakailangan kong i-absorb and ano nga ba yung behavior na hindi ko dapat i-absorb kasi nakakuha ako ng punishment or disapproval from the parents. Okay? And katulad nga ng nasasabi natin sa tiers of personality natin na course, no, ang unang nagiging mundo ng bata ay ang mga magulang. And kung ano man yung mga nakasanayan niya sa nauna niyang mundo, ito yung gagamitin niyang pattern pag lumaki siya. That's why, pag naging adult na tayo, at some point, hindi na tayo nagiging emotionally dependent sa parents natin because we seek for the, we seek for autonomy, for freedom, and halimbawa, during teenage years, di ba? At some point, parang, ito na yung ini-explore na natin yung outside world. Dati, nung bata tayo, bahay lang tayo, bakuran lang tayo, sa kali lang tayo sa kali, naglalaro, malapit sa bahay natin. But this time, ang madalas mo nang sinasamahan ay ang mga peers mo. And yung emotional dependence, ito nagbabago na, di ba? Kung kanina, yung emotional dependency is in reference to parents. Ngayon naman, in reference to peers na. Kasi nasa teenager, or papasok na tayo ng early adulthood stage, no? So, yung emotional dependency natin, depende naman yan sa kung ano yung i-approve ng peers natin. Kaya di ba madalas, pag sa high school, may mga grupo yan. Yung grupo na yan, iisa sila ng kulay ng ipin, iisa sila ng kulay ng bag, madalas magkakasama yan pag kakain sa kantin. Kasi yung grupo nila, may common denominator yan. And itong bagay na to na meron ako at meron ka, ito yung na-approve ng grupo natin. So, meron tayong tinatawag na in-group. And at the same time, meron din tayong tinatawag na out-group. Ito naman yung grupo na hindi ako sasama sa inyo. Kasi hindi ako emotionally dependent sa inyo. Okay? And bakit natin na pipili ang circle na ito? Because similar yung approval na nakukuha natin sa nauna nating mundo, which is our parents, sa mundo natin ngayon, which is our peers. Kasi, di ba sabi nga natin kanina, nagiging criteria natin yung mga bagay na natutunan natin sa nauna nating mundo, sa pag-explore natin sa mas malaki pang mundo. And then later on, of course, after peers, magdadalaga na, magbibinata na, syempre, very common sa teenage years yung papasok ka sa romantic relationship. Okay? So, sa romantic relationship, kung dati lang dami mong peers, ngayon naman, nagiging emotionally dependent ka naman na sa iisang tao. Okay? At yung isang tao na yun, nakakapag-establish ka ng romantic relationship sa tao na yun. And bakit na establish yung relationship na yun, yung emotion, yung pagiging dependent mo emotionally sa tao yun? Because you have common denominator. Okay? And ito psychodynamic explanation. May mga pagkakataon na ang tao, ang napapakasalan nila or nagiging boyfriend nila ay kahalintulad sa personality, ugali ng kanyang mga parents. Regardless kung mother or father man yan. Pero may mga pagkakataon na nagiging kamukha ng tatay. Kung lalaki ka naman, ang nagiging girlfriend mo naman ay same characteristics, same personality, or medyo kahawig siya ng nanay mo.
Kasi, again, babalik at babalik ka sa kinalakihan mong pattern sa una mong naging mundo. Kasi sila yung nag-establish, okay, ikaw, papalakihin ka namin, ito yung standard, ganito ka namin pinalaki, ganito yung pagbuhos namin ng pagmamahal sa'yo, ng approval sa'yo. Paglaki mo, hahanap ka ng mga tao na kahalintulad ng kung paano ka namin binibigyan ng pagmamahal and ng approval. And doon ka nagiging emotionally dependent. So, ayun, ito yung definition natin ng emotional dependency. No? Pero, may iba naman, ang definition nila ng emotional dependency is that as an individual, meron kasing ibang tao naman. Ito kanina medyo healthy yung pag-define natin ng emotional dependency. Ngayon naman, i-explain natin yung hindi naman darker side, pero yung yes, mas malalim na definition ng emotional dependency. May iba kasing tao na hindi nila kaya mag-rely sa sarili nila, sa kanilang sarili. But instead, they will rely to others for approval, for affirmation. Hindi buo ang kanilang ego, hindi buo yung kanilang self-confidence because inaasa nila ito sa significant others nila. May mga pagkakataon naman na nagiging masaya lamang sila, complete sila, self-confident sila kapag nandyan yung significant others nila. May mga pagkakataon naman na hindi yan makakagawa ng desisyon sa sarili nila. But instead, ikaw ang anong desisyon mo? Yun ang magiging desisyon ko. So, literally, hindi lang emotional, pati yung actions and thought process ay nakadepende sa significant others. And sino itong significant others? Ang significant others, hindi automatic family member. Any person na nagbibigay sa kanya ng approval na similar sa nung una niyang naging mundo. Yung security, yung warmth, yung comfort. So, sino man ang makapagbibigay nito sa kanya, yun yung nagiging significant person niya. Thank you po, sir, sa mga provide niyo po insights po sa amin. So, ayun nga po, katulad po ng nasabi niyo po kanina, sir, na wala silang sariling desisyon and kung ano yung mood ng partner nila is maapektuhan rin sila nun. So, ito po ba yung mga nakikita natin na kumbaga umiikot na yung buong buhay nila doon sa partner nila? Ay, actually, yes. May mga ganyan. When we are in a relationship kasi, either, friendship or romantic relationship, may mga pagkakataon talaga, dun iikot ang mundo mo. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Nung bata ka, ang mundo mo, umiikot lamang siya sa parents mo. And ang goal mo is to get their approval. Ang goal mo is to be rewarded by your parents. Pero syempre, ito na nga, yung pag lumaki na tayo, di ba? Halimbawa na lamang sa theory ni Sigmund Freud, yung maturity, di ba? May 5 na stages tayo. Yung oral, anal, phallic, latency, and then genital. Yung tatlo, kung titignan natin yung unang tatlo, nakafocus lang siya sa relationship with parents, specifically the mother. Pero kung titignan mo yung latency, peer na siya. And then yung maturity towards opposite sex na siya. So, kung makikita natin, nagbabago talaga yung nagiging mundo ng isang tao. Okay? And
yes, yung pagiging emotionally dependent, no, pwede natin siyang i-connect sa idea na kapag nagmahal ka, doon at doon umiikot yung mundo mo. And di ba nga, may mga pagkakataon, may ibang tao na, hello, broken-hearted siya. Anong mangyayari? Babalik siya sa fear niya. Di ba? Kasi nawala yung mundo ko eh. Babalik ako sa default ko, which is yung another world ko, which is friends ko. Pero tignan mo, pag nagkaroon ulit yan ng boyfriend-girlfriend, hindi niya nang ulit masyadong makikita or sasamahan yung mga friends niya. Kasi meron na siyang panibagong mundong iikutan. Ayun. Is di ba po yung, kasi po meron po tayo mga Filipino values kung saan yung sabi niyo po na emotional dependency. Mm-hmm. Meaning, they're becoming more, dahil meron po silang wala po silang self-confidence or mababa po yung self-esteem nila is, meaning po ba nun is, yung magtitiis po sila sa tao regardless na parang toxic na ito sa kanila. Like, dahil po parang ginagawa nila itong mundo. Like, doon na po. Like, bakit po yung ibang mga tao, nananatili po sila sa mga ganoon kahit po yung, dahil sa sobrang emotional dependent nila. Actually, ganito yon. Babalikan natin yung theories of personality natin. Gamitin natin yung theory ni Sigmund Freud or even ni Erik Erikson. Di ba? At early stage, hindi pa well-developed yung ego natin. Nung bata tayo, parang ano nangyari sa mundo, hindi ko mag-gets. Happy-go-lucky lang tayo. Pero hindi natin mag-gets yung mga nangyari sa paligid natin. Kasi nga, immature pa si ego. And ang pinaka-powerful dyan ay yung id natin, which is yung pleasure principle natin. Now, yung pleasure principle natin na sasatisfy lang siya sa mga naging mundo, unang naging mundo natin, which is parents. Their approval, pleasure yun sa atin. Rewarding yun sa atin. However, may mga pagkakataon na during that early stage, unfortunately, may mga bata na lumalaki na hindi na ibibigay sa kanila yung love and belongingness na dapat ibinubuhos at that moment. Now, ano yung nangyayari? Nagiging fragile yung ego. Na tututo yung ego na, hala, immature pa lang yung ego ko, pero it feels like hindi nasasatisfy nito, hindi ko nasasatisfy ang love and belongingness. And since hindi ko nasasatisfy si love and belongingness, andun yung pakiramdam ko na yung mundo kong ito, dangerous siya. It will give me anxiety. And again, immature nga siya, exaggerated siya. Mamamatay ako, hindi ako makakasurvive sa mundong ito. Going back sa sinabi natin kanina, di ba? Ang emotional dependency, pagiging emotional dependent, normal yan. Kasi kung hindi ka emotionally dependent, hindi ka makaka-survive. And now, kapag kinulang ka dun sa mga bagay na dapat ay nararamdaman mo, halimbawa na lamang love and belongingness, approval, di ba? Nade-deprive si ego and nai-interpret niya na ang mundo is dangerous. Now, pag lumaki yan, no, dala-dala niya, ito yung sinasabi natin na inner child. Di ba? Yes. Ito yung, ano bang generation ninyo? Gen Z. Yeah, ito yung mga term nyo na, deserve ko to. I am, tawag nyo doon, I am healing my inner child. May mga ganyan kayong term eh. Bakit natin madalas sinasabi ito na I am healing my inner child? Because unconsciously, may bagay na nung bata ka hindi na-satisfy. Na ngayon, sinasatisfy mo na siya ngayon in a healthy manner. However, may mga tao na
hindi, na-deprive sila ng love and belongingness. And then, nasanay sila na, hala, lumalaki na ako, na-expose na ako sa outside world, sa peer, sa romantic relationship, sa school, sa trabaho. Lahat ng ito, pwede ulit maramdaman yung rejection na naramdaman ko sa nauna kong naging mundo. And with that, ano yung magiging coping mechanism ko? Magiging emotionally dependent ako. May mga pagkakataon na, halimbawa, mag-asawa sila, kahit paulit-ulit siyang binubugbog ng kanyang asawa, okay lang. Ang mahalaga, inuuwian niya ako. Ang mahalaga, nakukuha ko yung attention niya. Although may mga pagkakataon, binubugbog ako, pero okay lang. Andun yung approval eh. Kahit binubugbog niya ako, ang idea ko doon is that, binibigyan niya ako ng attention. So, nagiging unhealthy siya kasi hindi mo na alam kung paano mo nga ba ma-satisfy yung love and belongingness mo in a healthy manner because hindi ito na ituro sa'yo nung bata ka because you are deprived. May mga pagkakataon na kahit mura-murahin ka na ng partner mo, or eto pa ha, may iba, kahit alam mo na nag-cheat na siya, okay lang, patatawarin ko siya. Bakit? Kasi at some point, nabibigyan ka pa din, emotionally dependent ka sa tao na yun. Imagine mo, buong linggo hindi ka tinext. Pero nung isang beses na nag-chat siya, nag-green yung phone mo, pakiramdam mo, binuhusan ka na ng balde-baldeng love and belongingness. So, sir, lahat po yun is nag-root sa early experiences natin. Most of the time, yes. Kasi, ano yun eh, sabi nga, di ba sabi nga sa psychodynamic, no? Yung early relationship natin with our parents, that is so important. Kasi yun yung magsiset sa kung paano natin titignan ng mundo. Ganun po siya. Although, hindi natin, what do you call this one? Hindi natin nilalahat, hindi natin gine-generalize na, hala, hindi ka nabigyan ng love and belongingness, most likely pag tanda mo, emotionally dependent ka na. Hindi naman ganoon. Kasi may mga pagkakataon na along the way, hindi man yung parents yung nag-secure or nagbigay ng love and belongingness mo, pero mayroong iba na nagbigay naman ng love and belongingness mo. May iba kasi na, okay, lumaki ako na wala yung father ko, lumaki ako na wala yung mother ko, or naghiwala yung parents ko. Pero busog na busog siya sa pagmamahal ng mga tito-tita, busog na busog siya sa pagmamahal ng lolo at lola. Friends, teachers, sobrang halaga nun. And with that, natututunan niya ulit kung paano nga ba i-satisfy yung love and belongingness in a healthy manner. Ayun, thank you po, sir. So, since nabanggit niyo rin po kanina na, di po ba in some cases, may mga type of people na kahit unhealthy na yung relationship or katulad nga po no, na binubugbog or minumura, verbal abuse, and etc. Is sacrifice po ba or yung ganun po bang pagtitiis is always a bad thing when it comes to romantic relationships? Kasi hindi po ba lagi nila sinasabi na when you're in a relationship, you have to compromise. So, which is true naman. Kahit ganito yung person, you have to accept that. Pero, ayun nga po, is it always a bad thing na parang, kumbaga, i-sacrifice mo or tanggapin mo na lang? May iba't ibang uri kasi ng sacrifices eh. Di ba? And agree ako dun sa sinabi mo na when you're in a relationship,
there is always a day, a time, a point in your relationship na kinakailangan mo mag-compromise, which is true naman. Katulad nga din ng sinasabi ko nung nag-discuss natin sa PAC 101, di ba? Sa marriage, may ibang araw na ikaw 100% ang ibibigay mo kasi yung husband or wife mo, hindi niya kayang magbigay ng 100% ngayong araw. Pero may ibang araw naman na, ay, ikaw, mazizero ka. Hindi mo kayang magbigay ngayong araw. Halimbawa, wala kang energy, pagod ka, you're not feeling, hindi ka okay emotionally, hindi mo kayang maghugas ng pinggan, hindi mo kayang magluto, hindi mo kayang mag-I love you too sa sagot niya, yung partner mo naman, siya naman yung magwa 100%. Ano kasi, sobrang ideal kasi ng sinasabi natin, no? Oh, sa relationship, 50-50 Pero kasi, standard siya, kumbaga parang illusion siya. Ang mga tao na, oh, dapat sabi nila 50-50, 50% sa'yo, 50% sa akin. Yung tipong nauubos na yung energy nila na dapat 50%, dapat 50%, to the point na na-stress na sila. O kahapon 30% ka, ako 70%. Ang unfair yun. To the point, nagbibilangan sila. Diba? So, that is an illusion. And in a relationship, no, may mga pagkakataon kinakailangan mo mag-sacrifice. May mga pagkakataon naman na kinakailangan niyang mag-sacrifice. And when we say, tama ba na mag-sacrifice sa isang relationship? Yes. Kung pareho kayong nagsasacrifice. Hindi yung Ikaw lang. yes. Kumaga parang, ako na lang palagi. Hindi na siya nagbago. Pagpapasok tayo sa relationship, of course, don't expect na yung first relationship mo is perfect at siya na talaga habang buhay. Lahat ng taong makakasalumuhan natin, although medyo harsh pakinggan, no, yung mga relationship na meron kayo ngayon at magiging relationship niyo later on, trial and error pa yan. You are lucky if yung unang na-meet mo, unang naging boyfriend-girlfriend mo, yun na yung taong pakakasalan mo 10 years, 15 years after. Pero yung dating na yan, it's a trial and error kasi. Kaya siya tinawag na dating trial and error siya. Ite-test ninyo kung fit nga ba ang dalawang ito, kung kaya ninyong mag-compromise sa isa't isa. Kasi kung hindi, most likely mauwi yan sa hiwalayan. At hindi ibig sabihin na na-reject ka na sa relationship ng paulit-ulit, ay hindi ka na worth it mahalin. It's just that hindi mo pa nahahanap yung taong babagay para sa iyo. So before we end this episode, we want to leave you a question. Are you choosing love or are you just afraid to be alone? So let us take our time to really think about that. Kasi minsan, akala natin love na yung pinipiling natin. Pero ang totoo, natatakot lang tayo mawalan. Na baka hindi naman talaga pagmamahal yung gusto nating ibigay kasi yun lang yung gusto nating ma-receive for ourselves. Kaya doon nagsisimula yung growth kapag naging honest na tayo sa sarili natin and became self-aware. If may nag-realize po kayo today, we hope na madala niyo siya beyond this episode. And sana may we all learn na to choose our partner wisely, but to also know to choose ourselves. Sa lahat po ng listeners natin, thank you for spending your time with us. And if you found this episode helpful, sana po is you may leave a like and share of this episode and also subscribe to our channel. Again, this is Dean, And this is Yula. reminding you that the right kind of love should never cost you yourself.